Nagising si Nene dahil sa mga huni ng ibon sa paligid. Pagdilat niya ay nasa ilalim siya ng isang puno. Inilibot niya ang kanyang paningin at nagtataka kung bakit nasa ilalim siya ng isang puno at ang hanap nito ay isang bukid. Nang malapit na nilang anihin ang unang tanim ay biglang dumating ang korporasyon ng mga praile at inangkin ang lupa ni Tales. Dahil sa taglay na kabaitan ni Tales ay pumayag na lamang ito na magbayad ng buwis. Natupad ang pangarap ni Tales na makapagpatayo ng bahay. Binalak niya na pag-aralin sa Maynila ang mga anak nitong sina Tano at Huli. Ang sabi ni Tandanselo, dahil sa patuloy na pagtaas ng buwis ay hindi na nakapag-aral si Huli sa Maynila. Nang ang buwis sa lupa ay umabot na ng 200 piso ay tumutol na ang kabesa. Kung hindi makababayad ay binantaan itong ipalilinang sa ibang tao ang lupaing iyon. Nainis si Kabesang Tales at ayaw magbayad ni kalahati. Si Tata Selo ay nagbabala na lamang sa anak. Hiningian ni Tales ang mga praile ng titulo ng lupa, ngunit walang maipakita ang mga ito. Kaya nagkaroon ng pakikipag-asunto si Tales. Habang hindi pa nahahatulan ng usapin, ang kabesa ay naglilibot sa kanyang bukirin. May dala itong isang revolver bilang panangga sa mga tulisan. Patuloy ang paggasta niya sa kanyang naipon para sa katarungang kanyang hinahanap. Ang kanyang anak na si Tano ay napiling maging gwardiya sibil, ngunit pinabayaan lamang niya ito. Dahil sa bulong-bulungan na nais daw ni Kabesang Tales na ibaon ng buhay ang pare sa kanyang lupain, ay pinasamsam ng Kapitan General ang ginagamit na baril ng kabesa. Patuloy pa rin ito nagbabantay na hawak na lamang ay gulok. Ngunit pinagbawal ulit ito dahil sa ito daw ay napakahaba. Halos mabaliw ang maglolonselo at Huli sa nangyari. Si Huli ay meron lamang 200 piso, kaya napagpasyahan niyang ipagbili ang kanilang mga alahas maliban sa lakit na bigay ni Basilio. Ang lakit na iyon ay bigay ni Maria Clara sa isang kitungin. Ibinigay ng kitungin ang agnos kay Basilio sapagkat ginamot siya nito. Nang malaman ito ng ingkong, sinabi nito na kung aalis si Huli ay aalis siya at hindi na muling magpapakita. Nagising si Nene sa mahimbing na pagkakatulog at naalala ang sinapit ng kabesa at ang kanyang pamilya. Naisip niyang mas mahirap pa ang dinanas ng kabesa. Naisip niya rin na tumulong na lamang muna sa kanyang magulang hanggang meron na silang pera para sa kanyang pag-aaral.